The next one to have the floor is Senator Grace po. Ma'am, you have the floor. Maraming salamat po, Mr. Chair. Unang-una po, ako po ay nakikisimpatya sa ating mga biktima at humihingi rin po ng tawad sa inyong mga naranasan. Ako ay nagpapasalamat kay Attorney Acosta sapagkat nung mga araw po na nagkakaroon ng mga ganyang problema, kayo po naging mukha ng gobyerno na nagbibigay ng simpatya sa ating mga pasahero. Nais ko rin pasalamatan yung mga NGOs at si Ms. Ople na talagang tumutok dito sa mga individual na kaso na ito, na dapat sana talagang ang gobyerno at ang mismong mga namumuno sa NAIA ang nakialam upang masuri kung ano ba talaga nangyari. Sa unang tanong ko po, kay Aling Gloria, kayo po ay nagbabalak na sana o kayo po ay pabalik na sana ng Hong Kong nung nangyari yan sa inyo? Opo, sir. Meron pa po ba kayong trabahong babalikan sa Hong Kong ngayon? Yan ang hindi ko po masagot, ma'am. Hindi niyo po masagot dahil sa mga nangyari sa inyo? Opo, ma'am. Nakakausap pa ba ninyo ang inyong employer doon sa Hong Kong? Isang beses lang po, ma'am. At anong sinabi sa inyo? Kailan kayo na kailangan bumalik doon? Sinabi ko na kung pwedeng makausap ko siya, sinabi niya sa 14, sabi niya po. Sa DOTC o kung anumang ahensya ang namamahala dito, sa mga aberyang nangyayaring ganyan, meron ba tayong indemnity o pwede man lang matulong sa kanila sapagkat nakita naman natin na naaberya at nawalan sila ng kabuhayan dun sa mga panahon na yon? Sino po ang pwedeng sumagot? Kasi normally, General Manager Honrado, kung ang airline ang nagkakaroon ng kasalanan, nagdelay ang flight, meron na po tayo ngayong sinasabi na dapat ay bayaran nila yung pagkain o yung tinitirhan, palitan yung mga nawawala. Ano po kung ang airport naman po ang nagkulang, ano naman po ang inyong ibinibigay sa mga katulad nila? Your Honor, I don't know of any provisions in the budget or any COA allowances for that purpose. Siguro dapat isipin natin yon sapagkat kung ang mga airline ay may serbisyong ginagawa, negosyo rin nila yan. Ganyan din naman ang airport. Serbisyo ninyo, pero kayo ay kumukolekta rin ng fees. Kaya dapat ay meron kayo, pag merong naaberya dahil sa pagkukulang natin ninyo sa airport, ay dapat bigyan rin ng kasuklian yon. Yun pong isang bagay. So, Ma'am Gloria, kayo po ay na-detain ng isang araw, hindi po ba? Isang gabi? 2 gabi po. 2 gabi. Kayo po ba ipinakain naman nila? Hindi po. Sarili ko po. Anong ibig niyo sabihin? Nandun kayo, hindi man lang kayo inalok na kumain na ba kayo, bibila namin kayo ng pagkain o ano, wala? Wala po. Ano pong ginawa niya? Nagpabili kayo ng pagkain sa kanila? Noon na-detain po ako ng October 25 po. Wala akong kain po. Kumain lang po ako noong dumating yung anak ko kinabukasan po. Kahit tubig. Ako po ay humihingi talaga ng paumanhin sa inyo. Sa ngalan na rin nila na dapat ay ginawa nila yon, man lang na meron silang malasakit. Sino po, meron ba kayong nakita sa kanila, ni isa man lang sa kanila na humarap sa inyo para kausapin kayo? Siguro si General Honrado na humarap ba sa inyo? Ngayon ko po lang nakita po. Si Yusek Rolando Recomono. Hindi po. So ito yung head ng security group. Hindi niyo po sila nakita. Hindi ko po nakita doon sa na-detainan ko po. Talagang itong nakakalungkot at nakakadismaya. Kahit man lang sa ibang lugar, ano bang klaseng bansa ang ating bansa? Ito naman, kaya naman natin siguro magpakain sa mga ganito na pinaghihinalaan pa lang. Kung yung mga preso nga pinapakain natin, sila pa kaya?